Gandang gabi po sa ating lahat. Iniyayaan ko po ang lahat na tumayo. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Atin pong itungo ang ating mga ulo. Hallelujah. Yes, Lord. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Ama. Ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng langit at lupa. Maging ang buhay namin, Panginoon, sa inyo nagmula. Ama, salamat po sa gabing ito, na muli narito kami, walang ibang gagawin, kundi ang maparangalan ka, maitaas ang dakila mong pangalan. Salamat po sa iyong anak na si Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niyo po ang inyong buhay alang-alang sa amin, upang kaming lahat ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na libre lamang na aming natanggap. Salamat po sa iyong biyaya na patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Ama, akin pong itinataas sa inyo ang gabing ito. Maging ang aming mga music ministry, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, Ama. Na sila man, Ama, ay gamitin niyo na maging alulod ng iyong pagpapala. At walang ibang maparangalan sa gabing ito, kundi ang pangalan niyo. Ama, itinataas ko rin po ang aming butihing pastor sa gabing ito na magpapahayag ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Ama, ng karunungan. Bigyan niyo po siya, Lord, ng katalinuhan, na ang bawat sasabihin niya, Ama, ay buhat lamang sa inyo. Ama, bawat pamilyang naririto ngayon, pagpalain niyo po. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong marunong tumanggap ng iyong banal na salita. Paliwanagan niyo po kami, Panginoon. Pangaralan niyo po, kami, Ama. Ama, salamat po na sa gabing ito, kayo lamang, Lord, ang mapahayag. Panginoon, itinataas ko rin po sa inyo, Ama, ang aming mga kapatiran na wala pa po rito, na sila man, Panginoon, ay makarating na mapayapa at makasama namin sa gabing ito. Panginoon, salamat po sa bawat sulok ng simbahang ito. Italagan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anghel upang kami ay ingatan at magkaroon ng kapayapaan sa gabing ito. Ama, salamat po. Salamat naman. Kaya amin pong ibinabalik ang lahat ng papuri para nga luwalhati sa nag-iisang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Sige po, bago po tayo mawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, pwede po bang lingunin natin ang ating mga katabi? Batiin po natin ang isang pinagpalang gabi, kapatid. Sabihin na din po natin, ako'y nagagalak dahil ikaw ay kasama ko ngayong gabi. Amen. So yan, bago po tayo umawit, hayaan niyo pong basahin ko ang salita ng Diyos mula po sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 37. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Naniniwala po ba tayo? Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? Ako po naniniwala na walang imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabihin nga po natin, walang imposible sa aking Diyos. Amen. So samahan niyo po kaming umawit ng mga papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Muli po, mataas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Yes, Lord. Sa ating Diyos, kaya-kaya niyang gawin lahat.
makapangyarihan, hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Isang pawitin po natin, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay lagi sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay lagi sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Isa pa, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Sorry pa naman ako, naiwitin po natin. Diyos na makapangyarihan, hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Yes, Lord. Mataas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kahit kailan, alam namin na hindi kami mag-iisa dahil Ikaw, Diyos, ay palagi namin kasama. Patuloy po nating awitan ang ating dakilang Diyos. Patuloy po natin siyang papurihan. Yes, Lord, karapat-dapat ka sa aming mga papuri, sa aming mga pasasalamat, Panginoon. Yes, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Yes, Lord. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang.
higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Minsan pawitin po natin. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Bawat araw ko ay hawak mo, Yes, Lord. di mangangamba sa piling mo. Minsan pa, bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat
imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Minsan pa walang imposible. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, ang imposible. Walang imposible sa'yo. Wala kang katulad. Yes, Lord. Yes, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos. Sabay-sabay po natin awitan ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapagkailanman. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Yes, Lord. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Minsan ba, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Sa huling pagkakataon, awitin po natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilan mo. Yes, Lord. Dakila ka, Panginoon, at karapat-dapat sa aming mga papuri at pagsamba. Yes, Lord. Mataas sa palakpak po para sa ating Panginoon.
Napakinggan ko po yung palakpak ninyo. Sabi ko, kung yan pong palakpak na yan, pagpapakita ng pasasalamat sa nag-iisang Diyos, napakahina po yan. Sige po, mas malakas na palakpak para sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, kataas-taasan. Panginoon, kayo po ay karapat-dapat sa aming pagsamba sapagkat kayo ang mailalang ng aming buhay. Kayo po ang mailalang ng langit at ng lupa na aming tinutuntungan. At kami ay nabubuhay, kami humihinga dahil sa inyo. In Him, we live, we move, and have our being. So God, tonight we dedicate this time of worship for you, for your glory, and for your honor. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Bago po tayo maupo, kamayan po natin ang ating mga katabing kapatid sa kaliwa, sa kanan, sa likuran. Lahat po ng kaya nating abutin. Lapitan po natin sila at sabihin natin sa kanya, Happy Lord's Night, kapatid. At sabihin mo sa kanya, aabutin ng Panginoon ang pangangailangan mo. Alright, pwede na po kayong maupo, brothers and sisters. At muli kayo po ay aking wini-welcome sa atin pong evening service. Kung titingin po kayo sa lahat ng narito, kapuna-puna po na ang mga pumupunta tuwing gabi ay mga manggagawa, mga empleyado, mga business owners, na kahit po araw ng Lord's Day ay nagtatrabaho pa rin sa kadahilan ng ang atin pong kinalalagyang bayan ay isang tourist destination. Ganun pa man, salamat sa Diyos sapagkat kayo ay narito, hindi hadlang ang trabaho, hindi hadlang ang pagod, upang papurihan, dakilain natin ang Panginoon. Amen? Kaya totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain. Kailangan natin ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Marami na pong tumayo sa entabladong ito at nangaral. Marami ng mga pastor at mga bishops ang naimbitahan para mangaral dito sa ating iglesia. Subalit, ang ipapakilala ko po sa inyo ay hindi ko ipinapakilalang bisita. Hindi ko rin po ipinapakilalang guest sapagkat ang lalaking ito ay taga rito rin sa Blessings. Hindi niyo po naitatanong, siya ang pastor na tumulong, umalalay, sumama sa atin nung tayo po ay nagsisimula pa lamang bilang isang church. Kumbaga, nung tayo ay sanggol pa, siya yung parang, pastor, patawad sa gagamitin kong word, parang naging yaya na nag-alaga sa atin at nung tayo ay nakakalakad na, sa kanya tayo binitawan. Alam ko po na walang aksidente sa Panginoon. Noon pa man nakita na ng Diyos na ang church na ito itatatag, kaya nagpadala siya ng mga tao upang ito'y tulungang makatindig. At isa na nga, ang lalaking ito, kasama rin ang kanyang pamilya, na ngayon pong gabi ay kasama natin. Nihiling ko po na tumayo ang mag-asawang Pastor Gary and Sister Nancy. Tayo po kayo. Kasama din natin sila nung nagsisimula ang ating church. At si Ate Nancy po, ito para meron kayong konting alam na history, siya po ang kauna-unahang teacher dito po sa Blessings School. Salamat po, ma'am, kay Kang Samida at kayo po ay narito. At kasama din po ang kanilang dalawang nagagandahang anak, si Leona at si Pia Words si Amazing Grace. Biro lang. Tayo kayong dalawa. I-welcome po natin ang magkapatid na ito. Leona, happy birthday. Kaka-18 lang po niya nung isang linggo. And we're blessed to have you. Pwede na po kayo maupo. At kasama din po ng ating preacher, ang kanyang anak na akin pong kapangalan, si Joshua. Nasaan po si Joshua? Ayan po, accountancy student from University of Mindanao. Welcome to Tagaytay, Joshua.
ang lalaking ito, ang preacher na ito ay ginamit ng Panginoon upang turuan tayo ng mga mahahalagang katuruan nung tayo nagsisimula pa lamang. Mga foundational doctrines. At isa po sa key takeaway namin nung mga panahong yon ay yung katuruan ng eternal security na hanggang ngayon ay patuloy po nating pinapangaral na dahil tayo iniligtas ni Kristo, imposible nang mawala iyon. Wala yata akong kausap ngayong gabi. Amen? Siya din na nagturo sa atin ng water baptism at ang kauna-unahang ministro na nagbaptize sa first generation ng Blessings in the Word community. In fact, yung kanyang panganay na anak, dito na baptize, hindi sa Charity Baptist, Pastor. Okay, ayos lang ba yun? Kaya dito siya member. Okay? Ayan, alright. So, yun pong ating school. Nasalamat sa Panginoon, patuloy po na lumalago, patuloy na sinasamahan ng Panginoon. Hindi po yan maitatayo kung hindi po pinadala ang lalaking ito from Mindanao. Sapagkat siya po ang binigyan ng vision. Nung siya ay nagpapastor dito, sabi niya, mag-try tayo mag-evangelize ng mga magulang at mga pamilya. Mag-try tayo ng kindergarten. Pumayag naman ang board ng simbahang ito at inumpisahan yung tryout na kung tawagin ay Blessings Learning Center. Sabi ni Pastor, pag kukonti, tigil natin. Pag marami, di ituloy. Ang daming nag-enroll. And the rest is history. Yung Blessings Learning Center, ngayon po Blessings in the Word Fellowship School. To God be all the glory. You see, there is power in seed na, alam mo yung mga binhing tinatanim natin, akala mo maliit lang. Pero dahil ang Diyos ang nagpapalago, ay sino mag-aakala na yung tryout na yon, eto na ngayon. Siya po ang kasalukuyang senior pastor ng akin pong pangalawang tahanan, doon po sa Mindanao. Ang Charity Baptist Church of Christ, nakapag-preach na rin po ako doon, nung panahon ng martial law sa Mindanao. At naranasan kong mag-drive ng gabi at may mga sundalo sa paligid, napakaraming checkpoints. At siya po ang kasalukuyang presidente ng Southern Philippines Baptist Theological Seminary. Tama po ba? Ay, hindi pala, Board of Trustees. Nalito na ako, Pastor. Siya po ay isa sa mga trustees ng Southern Philippines Baptist Theological Seminary at kasalukuyang tagapanguna ng DOCSIA Southern Baptist Convention in Mindanao. Siya po ay tubong Davao del Norte, pero ngayon ay taga Davao de Oro, doon po sa Mabini. Bago ko po siya ipakilala, tayo pong lahat ay magsitindig. Taas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin, mahal ako ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Alright, sabay-sabay po nating i-confess ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po nating isigaw tonight, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, tonight, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Bigyan po natin ng mainit na pagtanggap ang atong igsuon sa Ginoo, Pastor Jim Paglinawan. Pwede nang mulingkod. Mayong gabi sa tanan. Kakaintindi man pala. So pwede na, naubusan na ako ng ng Tagalog kasi mula pa kaninang umaga nagsasalita na. Siguro marapatin ko na lang magsalita ng sarili kong lingwahe. At ipag-pray ko na lang na maintindihan nating lahat. Amen? Amen. Buti naman, pumayag kayo. Anyway, I would like you to open your Bible in the book of Luke chapter 8, verses 22 to 25. Tumayo tayong lahat.
muli in respect to as we read the Word of God. One day, Jesus said to His disciples, "Let's go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out. As they sailed, He fell asleep. A squall came down on the lake so that the boat was being swamped and they were in great danger. The disciple went and woke him, saying, "Master, Master, we're going to drown." He got up and rebuked the wind and the raging water. The storm subsided and all was calm. "Where is your faith?" He asked his disciple. In fear and amazement, they asked one another, "Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey Him." May the Lord bless upon the reading of His Word. Pwede na tayong makakaupo. At magandang gabi po sa ating lahat muli. At ako po'y talagang nagpapasalamat sa ating Panginoon na binigyan niyo po niya ng pagkakataong makabalik dito for, I think, more than 5 years after sabog ng bulkan, no? Dito sa Taal, kami po'y nag-evacuate doon sa Laguna noon. At after sa pandemic, no, talagang ako'y nalungkot when I knew na sa nangyari sa ating kapatid na si Brother Jing. Kasama ko siya noon sa mga gawain. Siya ang ibinigay sa akin ni Pastor Nestor na driver tuwing pumupunta kami sa Tuwi, sa Kalaka, at sa iba pa nating mga gawain dito sa Tagaytay. So, ako po'y nalungkot dahil inakala ko noon na ganun din, kagaya sa kanya, hindi ako makasurvive sa COVID-19. Ako po'y na-confine sa facility for more than 22 days confinement at walang oxygen na magamit kasi nagkaubusan na ng oxygen doon sa Davao at walang hospital pwedeng madalhan sa akin. Hinintay ko pa ang 7 days bago nila makuha ako doon sa convention office sa Davao para mailipat at may bisita sa akin na mga medical experts. Parang akala ko noon na ilabas ako sa facility na wala ng buhay. Subalit ang Panginoon ay talagang may plano pa sa akin at sa bawat isa sa atin. At tayo'y nagkakita-kitang muli sa gabing ito upang sambahin at papurihan ang ating Panginoon. Ang pamagat ng message natin sa gabing ito, when crisis strikes. No? When crisis strikes. So yun ang pag-aralan natin. So, meron ba tayong mga experiences, no? Or naka-experience ba tayo ng mga crisis sa ating buhay? Ngayon lang ang buong Luzon naka-experience ng bagyo, di ba? Binaha ang buong Metro Manila at buti lang nasa medyo mataas tayong lugar at hindi natin naranasan ang mga na-experience ng mga kapatid natin doon sa Metro Manila at sa ibang lugar na affected sa bagyo. But ang tanong, when crisis strikes or kung when problem comes or strikes in our lives, what we are going to do? Number one, realize that crisis can never be eliminated. Ulitin ko, crisis can never be eliminated. And we don't have other option but to face
it. Amen? We don't have other options. Magkaroon man tayo ng problema, mga bagyo sa buhay natin, we don't have other option except to face it. To Job, in the Bible, it came in the midst of his abundance and popularity. Siguro, lahat sa atin, nabasa na natin ang buong istorya ng Job, no? In the Bible. Ang problem, ang crisis, ang bagyo sa buhay niya came in the abundance and popularity of his life. No? So, dumating yan sa buhay ni Job. Ang mga problema at mga pagsubok sa buhay. So, ganun din sa atin mga kapatid. May mga bagay, may mga problema na dumarating sa ating buhay, not only in times of difficulties, in times of problems sa ating buhay, si Job, in his abundance and popularity, came. Hindi doon sa kahirapan na na-experience natin. Na-experience ni Job when the story tells us that there was a convention meeting in heaven. And all the heavenly beings appeared there. The angels in heaven appeared to that meeting, including Satan. Just try to imagine, the Lord asked him, Satan, where you came from? Sabi niya, akyat pababa. Yun ang tinatrabaho niya. And God is so proud of His faithful servant, Job. Sabi niya, nakita mo ba doon ang alagad ko na si Job? At sabi naman ng diablo ni Satan, he was Lucifer, Satan, no, actually. He was Satan. Sabi ni Satan, oo, pinaglingkuran kanya dahil pinagpala mo si Job. Tanggalin mo lahat ng mga pagpapala sa buhay niya. At siya'y tatalikod sa iyo. Yun ang doctrine, yun ang iniisip ni Satan. So alam niyo mga kapatid, pag tayo'y naglingkod sa Panginoon, proud na proud ang Panginoon sa atin. Amen? Pag ikaw ay faithfully serving the Lord, God is so proud of your life. And even, He introduced Job to Satan. Sabi ng Panginoon, nakikita mo ba si Job doon sa world? Pinaglingkuran niya ako. He is a faithful servant. Then, sabi ni Satan, he serves you because you bless him. Ang tanong ko ngayon, bakit tayo naglingkod sa Panginoon? Dahil ba tayo ay pinagpala ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, gawin mo. Huwag mo lang galawin ang kanyang buhay. So, that's where the problems came to the life of Job. So, kung napapansin natin, mga kapatid, unang tumalikod sa kanya ang kanyang wife. When problem comes, kinuha ang kanyang mga anak na patay lahat. Ang kanyang mga kayamanan na wala. At nagkaroon pa siya ng sakit. Then, that was pwede nang maging reason ni
Job na siya ay tatalikod sa Panginoon. Pero hindi. Sabi ng wife ni Job, talikuran mo na, no, ang Panginoon. She pushed him to back off. Tatalikod. There are a lots of reasons for you to turn your back serving the Lord. When problem comes, when trouble comes sa buhay natin, what would be the tendency na gagawin natin? No? God allows it. No problems. God allows it for us to experience. God allows it to happen for a purpose. That's why the Bible says, all things work together for good to them that love God. And even to the life of Apostle Paul. No? Apostle Paul was so faithful in serving the Lord. He was a pastor, church planter, discipler, at maraming mga miracles na nangyayari sa pamamagitan ng mga ministries na nagawa ni Apostle Paul. Subalit si Apostle Paul, one time siya po ay nagkakasakit. And he prayed to the Lord 3 times. Hindi nawawala ang kaniyang sakit, ang kaniyang karamdaman, but God answered his prayer. And he said, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. That means to say, mga kapatid, na ang Panginoon may purpose sa bawat problems, may purpose sa bawat pagsubok, may purpose sa bawat bagyo na ating mararanasan. Amen? It came to the life of Job in the midst of his abundance and popularity. And it came also at the time of Jonah's disobedience. In his disobedience, the storm came, the problem, crisis came in times of our disobedience. Tinawag ng Panginoon si Jonah na magpunta sa Nineveh para i-preach ang gospel dahil maraming mga tao doon hindi na nagsamba, hindi na naniniwala sa Panginoon. At marami grabe na ang kasalanan doon sa Nineveh. Gusto ng Panginoon na may evangelist na mag-preach doon. Gusto ng Panginoon na may mga taga-blessing in the word fellowship na pumunta sa ibang mga lugar dito sa Cavite para i-preach ang gospel. Sa life ni Job, tinawag siya upang magmisyon doon sa Nineveh. The Bible says, the Lord came to seek si Jonas. The Lord came to seek and to save the lost. Yun ang pakay, yun ang kalooban ng Panginoon na ang lahat po makatanggap ng kaligtasan. The joy that we experience when we worship the Lord, when we serve the Lord, gusto ng Panginoon na maranasan din ng iba. That's why tinawag niya ang lahat ng mga tao. God wants everyone. God wants every people all throughout the world to be saved. So tinawag ng Panginoon si Jonah to do the mission. But instead of going to Nineveh, sumakay siya sa barko papuntang Tarsus. No? He disobeyed God. To make the story short, itinapon siya sa dagat at kinain ng malaking isda. Buti lang, pinakawalan pa siya ng isda at naipagpatuloy pa niya ang kanyang misyon. No? So, hindi sana maranasan ni Jonah kung sumunod siya sa Panginoon. Siguro sa atin,
may mga naghihirap, may mga naka-experience ng mga problems and difficulties because God is calling you and you are not listening to the call of God. Amen? May mga tinawag ng Panginoon, subalit hindi nila pinansin ang Panginoon. Dahil may mga plano tayo eh. May gusto tayo, may sarili tayong ambisyon. May mga pangarap tayo sa buhay natin. Jonah, it came at the time of his disobedience. To the disciples, it came at the time of their success and celebration. No? If you noticed, sa verse na binasa natin kanina, grabe ang kabisi nila sa kanilang gawain. Buong araw, pinapakain nila ang mga nagugutom. Ipinagpray nila yung mga may sakit at pinagaling. At maraming mga nakamamanghang mga gawain ginawa ng mga apostles. Busy sila sa gawain. No? And during that time, no, Jesus invited them para magpahinga muna, mag-relax. Punta muna doon sa resort. No? Sakay tayo ng bangka, papunta doon sa kabilang dako. No? I-isolate nila ang kanilang sarili upang makapagpahinga. Dahil na-experience nila ang lahat ng mga stress sa ministry. Tayo, mga manggagawa ng ating Panginoon, siguro na-experience din natin na excited naman, amen? Ang gawain ng Panginoon, very exciting. Subalit, stressful naman. Diba? At kailangan din nating magpahinga. Kailangan din nating mag-relax. At naintindihan yan ni Pastor Nestor. Sabi niya sa kay Nancy, papuntahin mo na dito si Pastor Jim para makapagpahinga. No? Noon pa, gusto na ni Pastor Nestor, parang February pa ata yun. Gusto na niyang makapagpahinga ako dito. Alam niya ano ang gawain ng Panginoon doon sa Mindanao. Stressful talaga. Magkakasakit ka talaga. Kung hindi ka maniwala, subukan mo lang. So, yun din ang concern ng Panginoon. Gusto niyang makapagpahinga ang kanyang mga disciples. Sabi niya, pumunta tayo doon at sumakay sila sa bangka. If you notice, the Bible mentioned not only isang bangka, pero maraming mga bangka doon. No? Doon lulan ang mga disciples sa isang bangka. At they started their navigation going there. And Jesus Christ, the Bible mentioned, nakatulog siya doon sa likurang bahagi ng bangka. Then biglaan, mga kapatid, may unos, may bagyo. So problem came, crisis came in the midst of success and celebration. Crisis came at the time of their success and celebration. So, realize that God is always on top of your crisis. Darating at darating talaga ang crisis ng buhay natin. What do? We need to realize that God is always on top. That means God is in control of your problem. God is in control of my problem. He is on top of your crisis. So, relax. Relax tayo sa
mga promises ng ating Panginoon. Relax tayo to realize that God is able. He is able. Kaya niya. Gawa ng paraan. Kaya niya tayong tulungan. Kaya niyang lutasin, no? Ang mga problema, ang crisis ng buhay natin. Then, next is realize that it always takes faith to overcome it. It always takes faith to overcome it. What he says, no? In the verse that we just read. Noong takot na ang kanyang mga disciple, malulunod na sila, sabi ng mga disciple, hindi ka ba nag-alala? Mamamatay na kita, na tayo. Sabi ng mga disciples, they woke up, no, at sinabi niya, peace. Then, namangha ang mga disciple. Even the wind, the storm, the sea, the waters, obey Him. So realize that God is always on top. It requires faith. It requires for us to have faith in the Lord. Anumang problema mayroon tayo sa buhay, anumang crisis mayroon tayo sa buhay, it only requires our faith to overcome it. Magtiwala lang tayo. Magtiwala lang tayo. Mga kapatid, sa gabing ito, ano man ang problema natin, ano man ang bagyo, unos, ano man ang mga pinagdaanan natin, Christ is on top. He is worthy of our trust. That's why the Lord Jesus Christ said, "Come unto me, all ye who have heavy laden, and I will give rest." I will give you rest. There was a man, ang pangalan niya ay si isang awitin na yung it's an old song. It is well with my soul. No. Siya ay isang abogado, negosyante sa real estate. Doon sa Inglaterra. At isang araw, may sunog na nangyari. Ang kanyang negosyo affected sa malaking sunog. At sa taong din iyon, namatay ang kanyang anak na lalaki. 4-year-old. No? Then because of that grief, the family decided na magbakasyon. At pinasakay niya sa isang barko ang kanyang may bahay at ang 4 na anak na babae. Then, doon sa kalagitnaan, may bagyo at nalunod ang barko. Patay lahat ng mga 200 katao napatay. Kasali na doon ang 4 na babae niyang anak. Ang nakasurvive ang wife lang. No. Nakasurvive. So, nung dumating ang wife doon sa kanilang pagbabakasyonan, siya ay telegrama kasi yun pa man ang
means of communication noon. Wala pang text, wala pang messenger, o anumang mga communication. Ngayon, meron tayo. At sabi niya, namatay ang mga anak natin, ako lang ang nakasurvive. Ano ang gagawin ko? So, agad sumakay itong abogadong ito sa barko, at pagdaan nila doon sa lugar kung saan nalunod, sabi ng kapitan, dito nangyari. Then he was silent and so sad. But God strengthened him and put a words in his heart. God strengthened him. And that song, no, yung words na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya, ginawang awit at kinakanta ng maraming mga churches ngayon. Gusto kong tawagin ang mga kapatid ko, pamangkin, anak, kantahin namin, no, before tayo mag-pray to close this message for us. May volume na po. attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. with my soul. It is It is well with my soul.
is well with my soul. It 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 is well with my soul. Tumayo po tayong lahat at tayo'y manalangin. Father God, we just want to thank you for being always with us. Through storms, problems, sickness, or anuman, Panginoon, ang mga difficult situations na naranasan namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa iyong mga promises that you're not going to leave us. Samahan niyo po kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa gabing ito. We just want to thank you for the presence of everyone tonight. And thank you for your presence. Thank you so much for your word. Lord, we praise you and we thank you. In the mighty name of Jesus. Amen. Shall we remain as we commemorate our Lord's Supper tonight? I will be reading from the book of 1 Corinthians chapter 11. Verses 23 and following. It says, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me.' After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, 'This cup is the New Testament in my blood. This do as often as ye drink it in remembrance of me.'" This time, tatawagin ko po si Pastor Gary to lead us in prayer before partaking the elements of the Lord's Supper. Let's pray. Mapagpala at mapagmahal naming Diyos. Alam po namin na 100% kasama po namin kayo sa gabing ito. At we do believe, Lord, na hinahanda mo na ang mga blessing para po sa kanila, para sa amin lahat. Lord, nandito po kami muli upang alalahanin ang iyong ginawa doon sa ibabaw ng cross. At dahil dito sa element na yung iniwan, Lord, gawin namin ito not just to remember what you did on the cross, but also to celebrate the victory that you have done. And thank you even this evening, Lord. As we do this, Lord, we hope and pray that you would bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. The Bible says, "But God demonstrate His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Let's partake it all together.
And also the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Together. I request our worship team. Thank you, Lord. So, napagpala po ba ang lahat ngayong gabi? So, tunay nga, salamat Panginoon sa muling pagpapaalala ngayong gabi na anuman po ang krisis na ating hinaharap sa ating buhay, iba't iba man ang level, pero lagi nating tatandaan that our Lord is always on top. Sige po, tayo po ay dumako sa ating covenant. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. At sabay-sabay po nating bigkasin ang kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, maaari na po tayong maupo. Yutako na po tayo sa ating mga announcements. Okay. So, meron po tayong community life formation. Ito po ay every Tuesdays, 5:30 p.m. to 7 p.m. Ito ay isang pag-aaral na naglalayong maipaunawa sa miyembro ang larawan ng pamumuhay bilang isang pamilya ng Diyos sa loob ng community. And we have Sunday School, 2 beses po sa tuwing Sunday. Ito po ay 9 a.m. to 11 a.m. And ito po ay para sa mga bata na edad 3 to 12 years old. And we have the weekly youth fellowships. Ito po ay tuwing Saturdays. At nag-start po tayo from 5 p.m. to 7 p.m. This one is via Zoom po. Then we have every Friday naman po, meron po tayong prayer hour from 5:30 p.m. to 7 p.m. Lahat po ay iniimbitahan na dumalo sa ating prayer hour. And then we have a Sunday worship service. So morning po is 9 to 11 a.m. and for evening fellowship at 7 p.m. to 8:30 p.m. Then we have the host a home prayer meeting for your family. So lahat po ay inaanyayahan na magkaroon po tayo ng ating simbahay. Meron naman po tayong guide sa ating FB group and page. And then praise and worship team is in need of instrumentalist, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. So if interested po, kindly fill out the form at the registration table. So lahat po ay inibatahan na magpagamit sa ating Panginoon. Maraming salamat po at para po sa ating exhortation to give, tawagin ko po si Sister Levy. Thank you, Lord. Muli po ay giving time na. Isa po din to sa napakahalagang bahagi ng ating gawain. Amen po. Kung kayo po ay may mga sobre, so atin pong basahin ang salita ng Diyos. Ang sabi po dyan, sa Luke 6:38, magbigay kayo at kay bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit sa inyo ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Alam niyo po, napakaganda po ng mensahe ng ating pastor. Sabi nga po, mahalaga po ang pagsunod sa Panginoon. Kasi alam niyo po ba, dito po sabi dito, magbigay kayo. Kanino po ba galing ang command na ito? Ito po ay galing sa Panginoon. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan din. Hustong takal, siksik at umaapaw. Alam niyo po yung nakita ko po dito, sa ating pagbibigay, tinetest din po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi nga po, kapag ba ikay walang-wala, kaya mo pa rin magbigay sa Panginoon? Naalala ko po yung istorya ni Moises. Di po ba sabi ni Moises nung kasama niyang Israelita, sila po ay nagutom. Nagpray po si Moises, sabi niya, Lord, nagugutom na itong mga kasama ko.
Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang Diyos hindi nag-magic. Moises, anong hawak mo? Sabi ni Moises, tungkod po. O, ihataw mo yan sa bato at bumukal po ang tubig. Alam niyo po ba dito sa command ng Lord sa atin na magbigay kayo? Alam niyo, sa totoong buhay, lagi ko po itong sinasabi kapag ako'y nag-giving, hindi kailangan ng Diyos natin ang pera, pero bakit hanggang bulsa gusto kang subukan ng Panginoon? Amen? Kaya po ngayong gabi sa ating pong pagbibigay sa Panginoon, hindi rin para tayo ay balikan ng Panginoon. Kasi tayo po ay mga pinagpala na ng Diyos. Tayo po ay magbibigay unang-una dahil tayo naniniwala na lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Magbibigay tayo dahil ang bawat sentimo na binibigay natin, sabi nga po, ito po ay ginagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya po alam ko ngayong gabi sa ating pong pagbibigay, ito po ay ibibigay natin sa ating Panginoon na naandun po ang kagalakan sa ating mga puso. Amen po? So hawakan na po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Amang Diyos, napakabuti mo po sa amin. Salamat, Lord, dahil patuloy kang nangungusap sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, yung buhay namin, nakilala mo kami, Panginoon, at nais mo po kaming pagpalain higit pa sa inaasahan namin. Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, itong bawat sentimo na ibibigay namin, O Diyos, alam ko po na ito'y binasbasan mo na at patuloy na magagamit pa, Panginoon, upang maraming mga taong makakilala sa iyo. Salamat po, Ama, ngayong gabi at ibinabalik po namin sa iyo ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tayong muli at tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Magandang gabi. Tayo po'y magtatapos na sa ating service. Alam ko po na ayaw pa ninyong matapos. Tumawa sila ako. Ayaw pa daw nilang matapos. So tuloy-tuloy pa tayo? Sige po, tayo po yumuko at tayo po'y manalangin. Dalay, mapagpala at mapagmahal naming Diyos. Sa gabing ito, O Diyos, ay aming pinapasalamatan at pinupuri ang nag-iisang Diyos na tagapagligtas namin. Yung Jesus na namatay doon sa ibabaw ng cross upang kami po, O Diyos, ay magkaroon ng buhay. Salamat, Panginoon, na napunta po kayo rito upang hanapin at iligtas ang nawawala. At isa po kami doon na natsumpungan mo, Panginoon, at nakikinig sa inyo. Kaya sa gabing ito, O Diyos, katulad ng mensahe sa gabing ito, Lord, ikaw po ang nakakaalam kung kailan darating ang mga pagsubok. Ang nalalaman lang namin, Panginoon, hindi kami tumitibay dahil sa mga pagsubok na ito, kundi tumitibay po kami sa aming pananampalataya sa inyo dahil sa iyong banal na salita, hindi dahil, Panginoon, sa mga pagsubok. Kaya po, Panginoon, kami po'y nanatiling nakatayo sa iyong harapan, Panginoon, dahil sa sinabi mo
sa iyong banal na salita. At ito ang nakapagbigay sa amin ng tibay. Ito po ang nakapagbigay sa amin ng lakas na makatayo kahit sa mga pagsubok naming nararanasan. Dahil naintindihan po namin na ang iyong banal na salita, siya ang nagpapalago sa amin, siya ang nagpapatibay sa amin, at siya po, O Diyos, ang ginamit namin upang malabanan ang mga pagsubok na aming nararanasan. Kaya sa gabing ito, O Diyos, sa aming pansamantala na pag-alis sa lugar na ito, O Diyos, babaunin po namin ang kapayapaan, babaunin po namin ang kagalakan, dahil ito po, O Diyos, ang dapat mayroon kami, ang kagalakan at pag-ibig sa aming kapwa. At salamat, Panginoon, mararanasan po namin ito dahil kasama po namin kayo, Diyos. At ngayon, sama-sama namin itong ibabalik sa iyong trono ng biyaya. Panginoon, ikaw ang nag-utos sa amin na kami po ay susunod sa inyo. At kung sino man ang susunod sa inyo, ang siyang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya, Ama, sa gabing ito, lahat na papuri, lahat na pasasalamat, at lahat na pagsamba namin ay sama-sama po namin binabalik yung trono ng biyaya. Ngayon, ang pag-ibig ng Ama, ang grasya ng Anak, at ang kapisan, ang pagpipisan ng banal na Espiritu ay mapasa amin ngayon at magpakailanman. Ang lahat na anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen.